Sa video na ito ay meron tayong isang napaka-interesting at napaka-bullish na topic na pag-uusapan tungkol kay XRP. Habang ang buong crypto market ay busy sa pagsusubaybay sa araw-araw na ingay, meron pong isang kilalang data analyst ang nagbahagi ng kanyang napaka-ambisyosong outlook para kay XRP ngayong kasalukuyang bull market cycle ng taong 2026. Ayon po sa kanyang pinakabagong post sa platform na X, si XRP ay nagpapakita ng kakaibang lakas na pwede pong magdala sa presyo nito patungo sa dambuhalang $17.53 na target. Yan, sabi po sa ating sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid, data analyst says XRP will hit this price in the bull run. At ayan na nga, yung $17.53 na target na yan. Hindi lang basta simpleng hula ang ibinahagi ng analyst na ito. Ang kanyang forecast ay nakabase po sa isang long-term weekly chart structure na nagsimula pa noong taong 2017. Bukod sa napakalaking price target na ito, may isa pang matinding pahayag ang analyst kung saan ay naniniwala siya na sa darating na peak ng bull market, si XRP ay may malaking tsansa na i-challenge o tuluyang agawin ang posisyon ni Ethereum sa cryptocurrency rankings. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng kanyang analysis, ang kahalagahan ng multi-year pattern na ito, at kung paano nga ba posibleng mangyari ang senaryong ito sa market. At ayan, simulan po muna natin sa multi-year pattern mula noong taong 2017. Para maintindihan natin kung bakit ganito ka-bullish ang analyst dito na si Lal Kakuker, ayan, kailangan po nating balikan ang kasaysayan ng chart ni XRP. Ang focus po ng analysis na ito ay ang tinatawag na descending trend line na nagsimula pa sa mismong peak ng XRP noong taong 2017. Sa loob ng napakaraming taon, ang trend line na ito ay nagsilbing isang napakatinding resistance level. Yan po yung kulay itim na linya na ito. Tuwing susubukan po ni XRP na umakyat paitaas, palagi itong nire-reject ng linyang ito. Kaya naman, nanatili po ang presyo sa loob ng isang mahabang consolidation period. Ngayon, kung titignan po natin ang visual presentation ng chart dito, napakahalaga na maunawaan natin ang konseptong ito. Si XRP ay nag-consolidate sa loob ng isang dambuhalang triangle pattern na binuo ng falling resistance, yan po, at ang rising support, yan naman po yung kulay red. Pero noong huling bahagi po ng taong 2024, nagkaroon tayo ng isang major shift sa market structure, kung saan ay tuluyan ng bumasag si XRP sa itaas ng long-standing resistance line na ito. Kaya yan, kitang-kita po natin dito sa ating chart. Ito ay isang napakalaking tagumpay para sa mga bulls dahil ang linyang nagpahirap po sa atin sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nalagpasan na po natin. Ngayon, ang pananaw ko sa partikular na break na ito ay simple lamang po. Kapag ang isang asset ay nag-consolidate ng ganoong katagal, ang breakout ay madalas na nagiging explosive. Sa ngayon, hindi po natin kailangang mag-alala sa mga maliliit o panandaliang price swings na nakikita natin araw-araw. Ang pinaka-critical po na bagay na dapat nating bantayan ay kung magagawa ba na XRP na manatili sa itaas ng dating resistance line na ito. Sa mundo ng trading, kapag ang isang matibay na resistance ay nabasag, ito ay dapat maging isang matibay na support naman. Kung ang area na ito ay magsisilbing bagong sandigan o safety net ng presyo, ang buong breakout structure ay mananatili pong valid at buo. Ito ang magiging pundasyon ng susunod na malaking pag-akyat. Para mas madali po nating ma-visualize, isipin po ninyo ang isang rocket ship na matagal na nakakulong sa isang matibay na container. Noong huling bahagi ng taong 2024, nagawa nitong sirain ang takip ng container na iyon. Sa ngayon, ang ginagawa ng rocket ay ang pag-retest o pag-upo muna sa ibabaw ng container para kumuha ng sapat na pwersa at balance bago ang tuluyang paglipad sa kalawakan. Ang dating bubong ay siya nating sahig ngayon. Hanggat hindi po natin binabasag ang bagong sahig na ito pababa, ang direksyon po natin ay nananatiling paitaas. Ayan.
Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa retest phase at ang seed ng susunod na rally. Ayan. Matapos pong maabot na XRP ang peak na $3.65 noong taong 2025, ang market po ay pumasok sa tinatawag na corrective phase. Ayan. Corrective phase o ito po yung pagbaba ng presyo. Maraming taon ang natakot sa correction na ito. Ngunit ayon po sa chart na ibinahagi ng analyst dito, ang naganap na pullback ay isang normal at napakahalagang bahagi ng cycle. Ito ang tinatawag na retest of the breakout area bago po magsimula ang susunod na totoong advance o wave paitaas. Kaya yan, ito po yung pagbalik niya. Ngayon, napakaganda ng puntong ito ng analyst at sumasang-ayon naman ako sa kanyang pananaw tungkol po sa corrective phase. Ang market ay hindi naman gumagalaw sa isang tuwid na linya paitaas. Palaging may hinto, palaging may hinga. Ang projected path na ipinapakita po dito sa chart ay nagpapakita na sa XRP ay kasalukuyang nag-stabilize. Yan, nag-stabilize po sa ibabaw ng dating resistance zone na ito. Ang stability na ito ang nagpapatunay ng mga buyers ay nandito pa rin at handang idepensa ang level na ito. Kapag natapos na po ang stabilization phase na ito, ang projection po dito sa chart ay malinaw na itinuturo ang daan patungo sa upper boundary ng isang mas malaking ascending channel na gumagabay po sa price action sa loob ng ilang taon. Kaya yan naman po yung dash line dito. Ayan. Kitang-kita naman po sa ating chart. Ang upper channel resistance na ito ay mismong tumutugma po sa target price na humigit kumulang $17.53. Para sa akin, ang $17.53 ay hindi lang basta isang random na numero na hinugot po sa hangin. Ito ay ang dulo ng structure ng channel kung saan ang momentum ay inaasahang magpipik. Sa aking pananaw sa retest na ito ay parang isang runner na umaatras ng ilang hakbang para kumuha po ng sapat na buwelo bago tumalon sa isang napakalawak na bangin. Ang pag-atras mula po sa $3.65 na peak ay hindi po nangangahulugan na talo na tayo. Ito ay ang pagkuha ng buwelo ng market. Ang mahalaga ay huwag pong ma-break ang momentum. Kung ang stabilization na ito ay magpapatuloy sa mga susunod na linggo at buwan, ang pundasyon para sa pag-atake sa $17.53 ay magiging mas matibay. Ang mga nagpapanic sell sa panahong ito ay maaari pong maiwanan kapag ang pangalawang wave ng bull run ay opisyal nang nagsimula. Pag-usapan naman po natin ang $1 trillion market cap at ang laban kay Ethereum. Ayan. Ang pinaka-shocking na bahagi po ng outlook ng analyst ay hindi lang ang mismong presyo ni XRP, kundi ang epekto po nito sa buong crypto hierarchy. Naniniwala po ang analyst na kapag nagpatuloy ang bullish setup na ito, sa XRP ay may kakayahang lampasan si Ethereum sa market capitalization. Ayan. Sa presyong $17.53 ang magiging kabuang market cap po ni XRP ay aabot sa dambuhalang $1 trillion. Upang bigyan po natin ng tamang perspective o pananaw, tingnan natin ang kasalukuyang kalagayan ng market. Si Ethereum po ngayon ay may market cap na humigit kumulang $202 billion. Kung si XRP ay aabot po sa $1 trillion, nangangahulugan ito na ito ay magiging 5 beses na mas malaki kaysa sa sukat ni Ethereum ngayon. Isang napakatinding flippening ang pwede pong mangyari kung magkakatotoo ang setup na ito ng analyst. Ang personal ko pong pananaw sa aspetong ito ay ng market cap ay medyo may kahalong pag-iingat pero malaking excitement. Ang maabot po ang $1 trillion market cap ay nangangahulugan na si XRP ay hindi na lang basta isang speculative asset. Ito po ay nangangahulugang ito na ang magiging standard para sa global institutional utility at cross-border settlements sa buong mundo ngayon pong taong 2026. Ang ganito pong uri ng growth ay mangangailangan ng napakalaking pagpasok ng kapital mula sa mga bangko at malalaking financial institutions.
Kung ang dating resistance level ay patuloy na tatayo bilang ating bagong support, ang breakout structure na ito ay mananatiling valid at ang mga astronomical levels na ito ay posibleng maging katotohanan. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang laban na ito na parang isang kompetisyon sa pagitan po ng dalawang higanting network. Si Ethereum ay matagal nang nakaupo sa pangalawang pwesto. Pero ang architecture po nito ay madalas na nakakaranas ng issue sa high fees at saka congestion. Sa kabilang banda naman, si XRP ay dinisenyo para sa bilis at mababang cost ng transaction. Kapag ang malalaking institution ay nagsimula ng mamili sa pagitan ng dalawa, nagsimula ng mamili sa pagitan ng dalawa para sa kanilang global systems, ang utility profile ng XRP ang pwede pong maging susi para sa $1 trillion valuation na iyon. Ang market cap ay sumusunod po sa tunay na paggamit ng teknolohiya sa totoong buhay. Ngayon, meron po tayong katanungan. Bakit ang mga data analyst ay nakatingin po sa long term? Maraming tao ang nagtatanong kung bakit ang mga data analysts ay mas gustong tumingin sa mga weekly or monthly charts sa halip na sa daily na galaw ng presyo. Ang sagot po kasi ay simple. Ang mga malalaking pattern at trend ay doon lamang makikita ng malinaw. Ang ingay po ng market sa loob ng isang araw o isang linggo ay pwede pong maging misleading. Ngunit ang pattern po na nabuo sa loob ng halos 10 taon ay nagpapakita po ng tunay na direksyon ng smart money. Kaya dito natin dapat maunawaan ang pagkakaiba ng isang short-term trader sa isang long-term trader. Ang analysis na ibinahagi po ngayon ay hindi para sa mga gustong kumita sa loob lang ng 24 na oras or 24 hours. Ito po ay isang roadmap para sa buong cycle ng bull market. Ang macro view ng chart ay nagpapakita na ang bawat malaking pagbagsak sa kasaysayan ng XRP ay palaging sinusundan po ng isang mas malaking pag-angat. Ang mahabang taon ng paghihintay mula noong taong 2018 ay parang pag-iipon ng lakas na ngayon pa lang natin nararamdaman ang tunay na epekto. Ang opinion ko po sa diskarte ng analyst na ito ay napaka-logical. Sa pamamagitan po ng pag-focus sa ascending channel na gumagabay sa presyo sa loob ng maraming taon, inaalis po natin ang emosyon sa equation. Ang emosyon ang madalas na nagiging dahilan kung bakit marami po ang nagbebenta sa maling oras. Kapag nakikita natin ang structure ay buo pa rin at ang dating resistance ay nagiging support, nagkakaroon po tayo ng kumpiyansa ng plano ng market ay hindi pa tapos. Kaya ang target na $17.53 dito ay maaaring magmukhang imposible sa ilan ngayon. Pero sa mundo ng crypto, ang mga bagay na tila imposible ay madalas na nangyayari sa loob lang ng maikling panahon kapag ang momentum ay tuluyan na pong pumasok. Para sa akin, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagkakaroon ng tamang pasensya. Ang paglipat po ng yaman sa crypto market ay madalas na nagmumula sa mga taong walang pasensya patungo sa mga taong handang maghintay at magtiwala sa long-term chart structures. Ang $17.53 forecast ay ang ating gabay. Ngunit ang daan patungo doon ay magiging mabatong proseso. Kaya lagi pong tandaan na ang bawat malaking tagumpay ay may kasamang mga pagsubok sa gitna ng daan. Ngayon, kung sa XRP ay talagang makakarating po rito sa $17.53 at mahihigitan niya si Ethereum, hindi lang ito simpleng pagbabago ng numero sa isang website. Ito po ay magiging isang systemic shift sa kung paano po titignan ng buong mundo ang cryptocurrency. Ibig sabihin nito, ang focus po ng market ay lilipat mula sa mga decentralized applications at smart contracts patungo sa enterprise-grade utility at settlement assets na may malakas na regulatory backing. Naniniwala ako na ang tunay na mensahe sa likod ng analysis ng data analyst dito, ang pag-challenge po sa posisyon ng Ethereum ay hindi lang isang personal na kompetisyon. Ayan, ito ay ang labanan ng dalawang magkaibang filosofiya sa crypto. Ang Ethereum ay nag-ooperate bilang isang global computer, habang sa XRP ay nag-ooperate naman bilang isang global bridge asset para sa pera. Ngayon pong taong 2026,
habang ang mga gobyerno at central banks ay naghahanap ng mga paraan para i-digitize ang kanilang financial systems, ang pangangailangan para sa isang bridge asset ay mas nagiging urgent. Ang pananaw ko po rito ay napakalinaw. Ang market capitalization na nagkakahalaga ng $1 trillion ay ang magiging patunay na ang pananaw ng Ripple mula pa noong una ay tama. Ang breakout sa itaas po ng dating trend line mula taong 2018, yan, mula po sa 2018 peak, ay ang unang hakbang ng prosesong ito. Ang retest phase naman na nararanasan natin ngayon ay ang pag-verify kung handa na nga ba ang market para sa bagong era na ito. Hanggat ang support level na ito ay matatag at hindi po binabasag ng mga bears, ang pinto para sa astronomical target na ito ay mananatiling nakabukas ng malawak para sa ating lahat. Ang dapat lamang po nating gawin bilang mga nagbabantay sa market ay ang manatiling alerto sa mga major levels. Huwag po tayong magpadala sa mga FUD o negatibong balita na ang layunin lang ay guluhin ang ating plano. Ang chart structure ay nagpapakita ng katotohanan na mas malalim kaysa sa kahit anong opinyon sa social media. Ang $17.53 ay ang dulo ng ating kasalukuyang mapa at ang bawat candle na isinusulat o nabubuo sa chart araw-araw ay bahagi po ng kasaysayan patungo sa target na ito. At ayan sa kabuuan, ang pananaw na ibinahagi po ng data analyst dito na si Silal Kukukur ay nagbibigay sa atin ng isang napakalawak at napakagandang pananaw para sa hinaharap na XRP sa kasalukuyang bull market cycle. Ang pagbasag po sa multi-year descending trend line na nagmula pa sa 2018 peak ay isa pong napakalinaw na signal na ang lumang market structure ay tapos na at tayo ay nasa isang bagong yugto ng kasaysayan. Ang kasalukuyang correction naman o retest phase dito matapos pong maabot ang $3.65 noong 2025 ay hindi dapat maging dahilan ng takot, kundi dapat itong tingnan bilang ang pagbuo ng isang matibay na support zone. Ang dating resistance na ito ay patuloy na mananatiling matatag bilang support. Ang daan patungo sa upper boundary ng ascending channel sa presyong $17.53 ay mananatiling bukas at valid. Higit po sa lahat, ang potensyal na maabot ang $1 trillion market cap at ang pag-challenge sa pwesto ni Ethereum ay nagpapakita na si XRP ay may kakayahang baguhin ang takbo ng buong cryptocurrency ecosystem. Kaya manatili po tayong disiplinado, bantayan ang mga long-term structures at huwag po tayong magpapadala sa panandaliang ingay ng market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.